Meron na nga daw final 12 lineup ang Gilas at kabilang nga daw dyan itong si Kiefer Ravena. Kaya naman madami nga ang pumuna dito kung bakit napakalakas ni Kiefer sa SBP management at nakakapasok siya para kuwain. Dahil ayon nga sa isang source, ninong pala niya ang head coach ng Gilas na si Chot Reyes, kaya ganun na nga lang siya kakampante at safe pala at talaga ang spot niya sa Gilas. At Team Cone, kampante na makakakuha ng panalo ang Gilas sa first round at na-scout na daw ang mga kalaban niyang NBA player sa Dominican Republic. Yan ang topic natin sa video na ito mga ka-sports. Pero bago ang lahat, pakisuportahan naman ang aking channel sa pag-like at subscribe. I-click ang notification bell button para like kayo ma-notify sa mga latest videos ko. Tara at pag-usapan na natin yan. Nakapag-decide na nga daw ang Gilas para sa magiging 12-man lineup nila sa FIBA. Nandiyan nga itong si unang-una si Jordan Clarkson, Scottie Thompson, AJ Edu, Kai Soto, Japet Aguilar, Junmar Fajardo, Jamie Malonzo, ang consistent na si Dwight Ramos, RR Pogoy, CJ Perez, Renz Abando, at ang usap-usapan nga ngayon na si Kiefer Ravena. Madami nga ang nagtataka bakit nasama nga itong si Kiefer sa lineup ng Gilas na alam naman daw ng karamihan na disadvantage niya nga ang height niya. Di hamak na malalaki daw ang kalaban daw natin sa FIBA. Pero may usap-usapan nga na kaya daw siya nasama sa lineup ay dahil malakas daw siya dito kay Coach Chot Reyes dahil inaanak niya nga daw ito. At ganoon na lang daw kadaling piliin nga si Kiefer sa lineup. Ito ay ayon sa rumors lang. Pero para sa aking palagay mga ka-sports, kaya nga nasama nga yan si Kiefer sa lineup ay dahil nakikitaan nga siya ng potential sa laro. Dahil isa nga siya sa magiging point guard natin at nakaka-backup nga dito kay Scottie Thompson if ever nakakailanganin nga siya nito. Kung titignan ninyo, dalawa lang kasi nila ni Scottie ang magiging playmaker natin sa laro. Dahil kilala nyo naman si CJ Perez na more on scoring at slashing nga sa loob. So hindi nga siya ganun kaaasahan sa paggawa nga ng plays para sa mga kakampi niya. At sa nagsasabi na dapat si Ray Parks na lang ang mas pinili sa kanya, dapat din mag-isip din ng mga fans. Mawawala na ng spot itong si Ray Ray kasi mas mabababad si Clarkson for sure sa loob ng laro. At magkakasapawan lang sila. Andiyan naman si Dwight Ramos na kung saan consistent nga sa laruan niya. Kaya siya nga ang mas pinili ng coaching staff. Para sa akin, balance din ang lineup ng Gilas ngayon mga ka-sports. Kasi kumpleto nga ang all position ng pyesa. At tingin ko, papalag nga tayo dito sa lineup na to kapag nakaharap nga natin yung ibang mga galing na bansa. Bibiglain na lang natin ulit ang mga viewers sa kung ano nga ang kayang gawin ng Gilas kapag naglaro na ulit sa FIBA. Sana nga lang maging consistent nga ang depensa ng Gilas dito mga ka-sports dahil hindi na nila masyado ang problemang scoring dahil tiwala nga sila kay Clarkson dahil nandiyan siya na kaya nga nitong makagawa ng puntos. At isa-set up na lang niya ang mga kakampi niya para ma-involve din ito sa game nila. Dumako na tayo sa second topic. Naging busy nga si Team Cone sa nakaraang araw habang hindi nga siya nakaka-attend ng Gilas practice. Dahil actual pala niya siyang nanonood ng mga tune-up games na makakalaban nga nila sa 3 games nila. Naging busy nga si Team Cone sa pag-i-scout nga ng kalaban nila at lalo na nga yung mga player na dapat tutukan nga nila sa game. Pinag-aaralan na nga daw nila ng gusto, lalong-lalo na ni Team Cone, ang ibang bansa na kung ano nga ang pwede niyang gawin para malesen ang pag-score nito at kung sino ang pwedeng bumantay galing sa Gilas. At dahil nga doon, nabigyan nga siya ng time para makapag-isip at ma-report ito sa coaching staff kung ano ang pwede nilang gawin at mapag-usapan. Based nga din sa pag-scout niya mga ka-sports, nakitaan niya ng potensyal ng mga players ng Gilas na kaya nga nitong pumalag at makakuha ng panalo sa first round. Kailangan lang daw nila ito daanin sa fast pace ng laro at makauna agad sa simula pa lang para makakuha nga sila ng momentum.
Yun nga daw ang tingin niya na magiging susi para manalo at wag silang mapabayaang matambakan dahil mahihirapan na nga silang makabawi ulit. Medyo mabigat nga yung prediction na daw yun mga ka-sports kasi malalakas nga mga kalaban natin sa FIBA. Kailangan ng at least 2 wins ang Gilas para makapasok ka sa next round. Pag nagsalita pa naman si Team Cone, minsan may laman at minsan nga nangyayari. Kaya ganoon na lang siya kampante sa training na ginawa nga nila, katulong ng ibang coaching staff. Kayo ba mga ka-sports, sa tingin nyo, kaya bang manalo ng at least 2 games ng Gilas sa World Cup? Ano ang kailangan nila gawin para mangyari nga ito? Mag-comment lang kayo sa baba mga ka-sports. Hanggang dito na lang muna tayo sa video na to at salamat sa panonood at sa suporta sa akin channel. Huwag nyo kakalimutang mag-like at subscribe. Paalam! Bye-bye!